So, ang pag-uusapan po natin ngayon mga kabayan, meron po nag-comment sa atin na siguro labis na nasaktan siya sa pag-reject ni Tatay Romy kay Nanay Terry po mga kabayan, na ayaw ni Tatay Romy na dito titira si Nanay Terry, no? Siguro nasaktan dahil bilang isang babae, bilang sabihin na natin bilang asawa, no, na may pamilya din, na siguro nakaranas din ng rejection or na-feel lang talaga niya yung nararamdaman ni Nanay Terry, no? So, ang komento po niya mga kabayan, baka ayaw ni Tatay Romy kasi isa lang ang dahilan, hindi sa natakot, no? Hindi natakot na diyaan si Nanay Terry tumira na sa mga bagay-bagay, kundi natakot sa obligasyon. So, ibig sabihin, kumbaga, hindi natakot si Tatay Romy sa mga kabayan, sa bagay-bagay, kung ano man yon, kundi natakot si Tatay Romy sa magiging obligasyon niya kay Nanay Terry at sa mga anak niya. So, okay, doon muna tayo sa bagay-bagay. Sa halimbawa, yung pagtatabi nila, yung pagkikita nila in everything, no? Siguro isa din po yon sa naging dahilan kung bakit mailap sila sa isa't isa. Dahil pakiramdam nila ngayon ay hindi na sila mag-asawa mga kabayan. Dahil sabi ko nga, hindi lang 1 buwan, 3 buwan, 1 taon, 5 taon and everything. More than that. Dekada po ang pinag-uusapan po natin dito mga kabayan. Kaya hindi po natin maalis na si Tatay Romy and Nanay Terry, hindi po natin maalis sa isipan natin na at sa kanila ni Nanay Terry, no, sa sarili nila, na sa tagal ng panahon na hindi po sila nagkasama, na ngayon ay nakalimutan na nila yung bilang mag-asawa sa isa't isa. Yes, kasi 'di ba nga po mga kabayan, yung mag-boyfriend nga, girlfriend, buwan, taon, ang bilis nga makalimot eh. 'Di ba? Ito pa kaya na kahit sabihin mong kasal sila, kahit sabihin mong may anak sila, kahit sabihin mong nagkasama sila noon ng ilang taon, pero mas maraming taon na hindi po sila magkasama bilang mag-asawa kaysa doong ilang taon na magkasama sila na bilang mag-asawa. Mas mahaba yung panahon na hindi sila magkasama mga kabayan. Kaya ang hirap ng adjustment. Naninibago, stranger sila sa isa't isa po mga kabayan. Wala na sa isip nila, yes, magulang sila sa mga anak nila, pero yung pagiging mag-asawa nila, pagiging partner sa buhay, wala na po yun. Nabura na po yun. Kilala nila, okay, ito yung dating asawa ko. Okay, ito yung mga anak ko. Nung panahon na magkasama pa kami ni Romy. Pero ngayon, siyempre, wala na yun. So, yun po yun ang nakikita natin mga kabayan. Doon naman po sa sinasabi mga kabayan na umiwas si Tatay Romy sa obligasyon, yes, maari. Maari po mga kabayan, isa din sa mga dahilan na kung bakit ayaw ni Tatay Romy kasi natatakot sa obligasyon. Yes, maari po mga kabayan. Unang-una, nung panahon na magkasama sila, na maliliit pa ang mga anak nila, narinig natin sa bibig ni Nanay Terry, lumalabas sa bibig niya, na masipag ito. Di ba nga, sabi niya, pag magkasama kami ni Tatay Romy, pag nagpunta kami ng ilog and everything, ang galing niya manghuli. Pag nasa kabudukan, ang sipag-sipag niya. And then, lumabas din sa bibig ni Nanay Terry po mga kabayan, saan ba, sabi ko, saan ba, tanong ko sa kanya, saan ba nagmana itong mga kasipagan ng mga anak mo? Sinagot niya sa akin, tatay, sa tatay po nila, sa tatay nila. O matik,
Noong mga panahon yung mga kabayan, yung obligasyon na sinasabi natin na takot si Tatay Romy, noong mga panahon na yun, walang duda, walang katakot-takot si Tatay Romy po mga kabayan, harapin yung pagsubok, harapin yung obligasyon para sa pamilya, para sa mga anak. Kung hindi sila dinapuan po mga kabayan ng problema na hanggang ngayon dala-dala po nila, hindi po sila maganda watak-watak. Hindi po masira ang kanilang pamilya po mga kabayan. At hindi po masisira, no? Or hindi po matatakot si Tatay Romy sa sinasabing obligasyon niya sa pamilya. So yes, pangalawa po, yes, maaring natakot si Tatay Romy. Hindi po natin masisi na matakot. Sabihin natin natakot si Tatay Romy, 101% natakot si Tatay Romy. Ayaw niyang tanggapin si Nanay Terry na dito titira, yung mga anak niya, no? Natakot siya mga kabayan dahil sa haba ng panahon na hindi po sila magkasama at nung mga panahon na yun na magkasama sila, ayaw na po niya ulitin yung harapin yung obligasyon. Kumbaga, natapos ko na yung obligasyon ko. Tapos na. Malaki na sila. May mga kanya-kanya na silang buhay. Ako nga, nakayanan ko nga noon ng ilang dekada na halos wala akong kasamang anak dito sa kabundukan, na hindi ako bumababa ng baryo, na hindi ako pupunta at namamalingki sa bayan. Nakayanan ko nga yung sarili. Ikaw pa kaya, Terry? Nakasama at may kasama kang kapatid at may kasama kang mga anak at binibisita ka ng mga anak. Ako nga dito nakasurvive. Diba? Ito siguro iniisip ni Tatay Romy. Kaya maaaring natakot siya, ayaw ninyang pasukin na meron siyang mag-asawa siya uli o magbalikan sila uli. Kasi manibagong obligasyon. Sabi niya, minsan, ayaw ko na mag-asawa. Kasi, pakainin mo, maghanap buhay ka, may pagkain ka dyan na konti, pag marami ang kakain, ubos. O yan ang mga paliwanag yan sa akin mga kaibigan kapag gino-joke ko. Mag-asawa ka ng iba, kung ayaw mo mag-asawa ni Nanay Terry ulit, kung ayaw yung magkabalikan. Ayaw. Sabi niya, mangan, pag marami pagkain, marami mangan, maubos pagkain. So, ibig sabihin, kapag merong asawa ulit at magkapamilya, and then, panibago yung obligasyon na natapos na niya, nung nagawa niya noon mga kabayan, and then, pag meron ulit, panibago. Mahirap ang buhay. Pagkain na naman iisipin, bubuhayin mo na naman. So, yung mga kabayan, kumbaga, yung kahit sabihin natin na natakot si tatay, hindi doon sa mga bagay-bagay na magkasama sila, magkatabi sila, kundi natakot si tatay na magkaroon siya ulit ng obligasyon. Yes, isa din po yun sa dahilan, maintindihan po natin yun, kasi nga po, talagang ayaw na po ni tatay. Ayaw na po ni tatay yung obligasyon na sasakit ang ulo niya in everything. Dahil ang inisip niya, nabuhay ako dito mag-isa, ikaw din na may mga anak na kasama, mas lalong mabuhay ka. So, hindi po natin masisi si Tatay Romy kung yan po yung naging decision niya. Hindi po natin masisi si Tatay Romy kung yun po yung pananaw niya kapag nagbalikan sila ni Nanay Terry. O, diba? So, gano'n lang po mga kabayan. Kailangan lahat ng ating lahat ng ating nakikita dito sa sitwasyon ni Nanay Terry and Tatay Romy, meron talaga tayong mahaba-habang or malawak na pag-iisip na mahimay-himay natin ang mga kadahilanan na hindi kaagad indeed tayo doon sa nakita lang natin. Kailangan i-analyze natin and everything. And then medyo mahaba ang explanation natin para maunawaan at maintindihan natin kung bakit, no? Kasi maraming pwedeng dahilan, marami. Number one, isa pa po mga kabayan na, kung takot si Tatay Ronnie sa obligasyon,
hindi naman po siya nagreklamo kay Kuya Bentot. Hindi naman po siya nagreklamo kay Kuya Marvin. Okay naman po sa kanya. No? Yun nga lang, sila nakakatulong. Yun nga lang, sila nakakatulong. Pero syempre, iba din po ang sitwasyon ni Nanay Tere. Syempre, asawa siya. Ilaw ng tahanan. Matik, padi di pamilya, no? Haligi ng tahanan ang maghanap buhay. Kasi syempre, ang nanay is nandyan sa loob ng bahay. Kaya nakikita ko dito, hindi talaga sa obligasyon po mga kabe na tinatalikuran niya or inaayawan niya. Talagang gusto lang talaga niya forever single na ayaw na po niya balikan yung magkaroon siya ng partner in life or magkakaroon siya ng magbalikan sila ulit ni Nanay Terry. Kasi okay naman siya na kay Marvin. No? Okay naman siya kay Kuya Bentot. No? Kung minsan nagkakaroon man sila ng hindi pagkakaunawan, normal lang yun mga kabe. Normal lang po yun. Walang perpekto ang pagsasama. Kahit ibang tao o kapamilya mo and everything. Kasama lang na minsan meron kayong mga bagay-bagay na hindi pagkakaunawaan. May mga bagay-bagay kayong nagagalit kayo and everything. May pagtatalo. Normal lang po yung mga kabayan. Kasama po yun sa buhay. Pero hindi ibig sabihin na pag nagtalo in everything ay war na kayo forever. Kasama lang po talaga yun sa buhay-buhay natin. Kaya minsan, may mga problema sila, no? Minsan di nagpapansinan, o madalas naman. Pero hindi ibig sabihin na hindi sila nagpapansinan po mga kabayan, ay nag-aaway na sila. Ganon lang talaga sila. Kasi strangers sila sa isa't isa. At ngayon lang sila nagkasama-sama kung kailan matatanda na sila in everything. Nag-a-adjust pa sila. So, okay lang yun. At kung mayroon man silang mga bagay-bagay na hindi pinagkakaunawaan at nagkakaroon sila ng kunting dyan, okay lang po yun. Maintindihan po natin yun. Kasi nandoon pa sila sa stage na yung adjustment, kumbaga. So, yun lang po ang paliwanag ko, no. Sabi ko nga, yung mga biro-biro po namin mga kabayan ni Tatay Romy na bukang bibig natin na magbalikan na kayo ni Nanay Terry. Madali lang po sa atin yun. Mga joke lang po yun. Madali lang po sa atin yun. No, sabi ko nga, kahit anong joke natin sa kanila o sabihin natin hindi joke, ipilitin natin, wala naman din tayong magagawa kung ayaw nila. Pero kahit hindi natin sila i-push, kung gusto lang dalawa, wala din po tayong magagawa kung gustuhin nila. No, yung mga joke lang po natin yun. Katulad kanina, ang haba ng explanation ko mga kabayan, pinaintindi ko sa kanya, tinuturo, minumustra ko sa kanya yung pagtira dito ni Nanay Tere, pagbigay ng kubo o paggawa ng kwarto, inexplain ko ng maayos sa kanya. No, pinaparinig ko sa kanya mga kabayan. Pero sa lahat ng explanation ko mga kabayan, isa lang ang sagot niya. Hindi. At may kasamang iling. Kasi ginawa ko yon para sa mga natin, sa mga naawa, nahabag doon sa sitwasyon ni Nanay Tere sa pag-uwi niya dito. At pinarating ko lang din po kay Tatay Romy. Kinonsulta ko lang sa kanya kung pwede ba, ganito. Isa lang ang sagot niya, may kasamang iling. Hindi pwede. Nagturo siya doon sa malayo. Kaya mga kabayan, hindi po natin masisi na ganyan si Tatay Romy. Kasi ilang dekada na po na mag-isa si Tatay Romy. Tatay Romy! Ikaw, ako tanong sa'yo, may tanong ako sa'yo ha. May tanong ako. Ikaw takot obligasyon, pakain ni Nanay Tere, kaya ayaw mo tira dito? Hindi naman. Ayaw mo lang. Hindi ka takot na obligasyon na kain na Nanay Tere dito? Kakainin sila ng sugat. Hindi ka takot? Kakainin sila ng sugat. Kakainin ng? Kakainin ng sugat. Ano yun? Kakainin namin dito. Perfect sugat. Maraming sugat namin dito. Kakainin sila. Okay. Sa loob. Nanay Tere, sabi kasi, Tatay Romy, may tanong ako sa iyo. Sabi kasi ng ibang mga viewers natin, kaya siguro ayaw mo dito titira si Nanay Tere kasi ikaw natatakot na buhayin mo siya, ikaw magpapakain. Takot ka ba na buhayin mo or pakainin mo si Nanay Tere? Hindi. Takot? Gusto sila lang. Gusto sila kumain. Huwag sila nang magsama. Marami sila ng perfecto.
kumakain. Ibig sabihin niya mga kabayan, Marami sila ng perfecta. Kung kakain man- Dito, kumakain. kung kakain man daw si tatay, walang problema. Sabi niya, kung gusto niyang kumain kung may pagkain. Kumbaga, yan ang ibig niyang sabihin. Walang problema. Basta wag lang magsama. Oh. Ibig sabihin, pasyal-pasyal lang, kahit anong pagkain dyan, hindi pagdamutan ni Tatay Romy, okay lang. Kain, kumbaga, parang tayo, halimbawa ako, okay sige, pagkain lang naman yan, bakit ipagdamot natin? Kung nandito, pakainin natin. O kahit araw-araw mamasyal, basta may pagkain, kung anong makain namin, o sige, pagkain nyo rin, makakain nyo, hindi kayo magugutom. Ang tanging hiling niya ay hindi lang po sila pwedeng magsama. Oh, kasi, ang punto dito ni ma'am is, takot si tatay, hindi takot si tatay sa ibang bagay. Takot siya na harapin yung obligasyon. So, ibig sabihin, siyempre, obligasyon, ibig sabihin, yung pinaka-main doon, ibig sabihin is, yung obligasyon na magpakain, buhayin. Kasi, hindi naman natin biro ang obligasyon na yun na haharapin natin. Kumbaga, pag nag-asawa tayo, hindi biro yung obligasyon na kakaharapin natin. Marami. Hindi lang magpakain, magpaaral, magpadamit, and everything. So, iyon yung ibig sabihin ni Tatay Romy. Pero kung kakain lang, no problem. Welcome, and then, hindi sila magsama. So, ayan. Isa din po sa mga komento na pinarating at tinanong ko rin po para malaman din natin ang side ni Tatay Romy. No? Para malaman din natin ang side ni Tatay Romy kung takot nga ba siya sa obligasyon na magpakain kay Nanay Terry. Kasi nakita ko mga kabayan okay naman. Hindi naman niya sinabi sa akin tungkol kay Bentot at kay Marwin na tungkol dyan na sa obligasyon. No? Kay Nanay Terry, wala naman din. Hindi naman niya sinabi na ganyan. Ang sinabi lang niya, pwedeng mamasyal at kumain dito, walang problema. Ang sinabi lang niya, hindi pwedeng tumira dito si Terry at mahirap, no? Pag mag-asawa ka pa ulit, another obligasyon, kumbaga, no? Kasi alam ni tatay ang pinagdaanan po niya. Siguro natruma si tatay mga kabayan dahil nagkapamilya sila, and then dumating yung problema, yung mga bata nagkanda watak-watak, nagkahiwalay sila ni Nanay Terry and everything. Natruma siya ng sobra na baka mamaya kung hindi sila magbalikan ni Nanay Terry, kung mag-asawa siya ng iba, no? And then magkaroon siya ng pamilya, and then magkaroon ng anak, and then maulit yung sitwasyon kung ano yung dating nangyari sa kanila na ayaw niyang iparanas pa sa ibang magiging anak niya, magiging supling niya. So yun yung mga iniisip niya. Yun ang mga katanungan mga kabay na minsan si Tatay Romy ay malalim ang iniisip. May mga moment pa rin po mga kabay na ganyan na makikita mo si Tatay Romy. Pero ibang-iba na po talaga sa dati. Sa dati talagang puro na lang ganyan. Alam mo yun? Tapos hindi mo makakausap. Panay lang ganyan. Ganyan. Pagkausap mo, ganun. No, ganun. Ngayon ibang-iba na. Kumbaga kahit paano ay nabigyan natin ng liwanag, nabigyan natin ng buhay yung kanilang naranasan mga kabayan. At ganun din po si Nanay Terry. Si Nanay Terry naman po mga kabayan, no? Sa ngayon na nasa housing po siya, nandoon pa rin po yung kanyang kagustuhan na bumalik dito at hinahanap yung buhay kabundukan, no? Hindi niya hinahanap yung bagay, yung isang bagay bilang mag-asawa. Ang hinahanap niya, yung buhay kabundukan, ibig kong sabihin, yung manirahan ka sa bundok na walang ingay, makatulog ka ng maayos, and everything. Kasi alam niyo po mga kabayan, yung may mga depression, kailangan ang tamang pagkain, tamang oras sa pagkain, tamang oras sa pagtulog, no? Tamang oras sa papahinga. Kasi pag yung iba, kahit nagagamot, no, yung iba ginagamot, no, yung iba na hindi pa nagamot mga kabayan, puyat sila, napupuyat sila kasi may mga moment sila na hindi makatulog kasi siyempre magulo ang iniisip nila.
No, ang daming pumapasok sa isipan ng mga kabayan, kaya magdamag silang hindi nakakatulog. No, ginugulo yung isipan nila. Yung mga may depression na hindi pa nagagamot. Kasi Nanay Tere, ganyan. Minsan gising sa madaling araw, nagyayaw-yaw and everything. Then plus pagkain, plus yung tulog, wala, nasira. Kaya lalo silang kinakain. No, lalo silang nagkaganyan kasi lalong matrigger ang depression mo kapag kulang ka sa kain, kulang sa pahinga, kulang sa tulog and everything. No? So ganyan po ngayon si Nanay Tere. At yan ang mga nakikita ng ating mga viewers. Kaya hindi rin natin maiwasan na talagang merong nagtatampo dito kay Tatay Romy. Dahil si Tatay Romy ang yabang-yabang na, ayaw na magpatira dito, and then ayaw ng obligasyon, na iba na yung si Tatay Romy, no? Dahil bakit ayaw niya si Nanay Tere patirahin dito, no, and everything. Hindi po talaga natin masisi, no? Kailangan talaga nating intindihin o nawain kung bakit. Hindi dahil sa obligasyon, hindi dahil sa isang bagay bilang mag-asawa, kundi yun na yung nakasanayan ni Tatay Romy. Hindi na niya ramdam ngayon na may asawa siya. Ang alam lang niya, may anak siya pero wala siyang asawa sa tagal ng panahon. Para siya ngayong binata na may anak po, mga kabayan. Dahil sabi ko nga, hindi lang 2 buwan, hindi lang 3 buwan, hindi lang 1 taon. Dekada po kasi, mga kabayan. Wala na sa isip nila yun. Si Nanay Tere, hindi niya isip na asawa niya to. Ang alam lang niya, tatay ng mga anak niya. Si Tatay Romy din ganun din. Hindi niya iniisip si Nanay Tere na asawa niya. Kilala niya. Nanay ng mga anak niya. No? Pero yung dating samahan nila bilang mag-asawa, wala na yun. Ayaw nga maghawakan ng kamay. No, minsan napipilit mo pa na kahit papaano kamustahan lang, sports lang, kumbaga, kamustahan lang kayo. Hindi naman porke magkamayan kayo, mag-ano kayo, sila na kaagad. So, ayan po, mga kabayan. At least, yung ating mga suggestion, kahit papaano, iniisa-isa natin, paliwanag, at iniisa-isa natin, explain, no, sa ating lahat na ganun pa man, maunawaan pa rin natin ang isa't isa. Yes, respetuhin natin kasi kanya-kanya ang feelings natin. At naintindihan ko nga po, yung mga kananay Terry, no, mga Terry, no, ibig sabihin ito yung mga naaawa ni Nanay Tere sa sitwasyon na na-reject dito sa bahay ni Tatay Romy, no. Unawain din po natin sila kasi nasaktan sila, ang kagustuhan nila na maayos yung kanilang pamilya, ang kagustuhan nila na magmahalan na lang sila, ang kagustuhan nila ay si Nanay Tere ay magiging okay dito kasi doon mainit and everything. So yun naman ang din natin, kaya nagbitaw sila ng salita na ganyan, ang damot-damot na ni Romy, ang yabang-yabang na niya, takot siya sa obligasyon and everything. No? Respetuhin din po natin yun kasi bugso lang yun ng damdamin na nasaktan sila dahil sa nangyari ni Nanay Tere na napaalis dito. So yun naman pong pabor na Lori or nagsasabing, Lori, paalisin mo dyan si Terry kasi hindi siya nagiging maganda yung kanilang samahan na nandiyan si Terry, na si Tatay Romy baka lalayas, baka aalis, baka lalo pang magka-problema kayo in everything o so on and so forth, kung ano pa mga no. Yun naman, hindi din po natin sila masisisi yung mga suggestion nila o yung mga sinasabi nila kasi tinitindan din po nila ang gulo kapag nandito sila na magkakasama. Baka mamaya ito ay aalis at hindi natin mahanap kasi ang lawak-lawak nito, mga kabayan. Diyos ko, prosanto. Baka gagamit pa tayo ng helicopter bago natin ito makita o hindi pa kahit paano kung papasok sa kuweba, no? So, yun din po, pag-aalala lang yun. Kaya nakabitaw sila ng salita na palayasin mo dyan si Nanay Tere, hindi siya karapat-dapat dyan, no? Para maging okay na si Tatay Romy, paalisin nyo dyan, hindi pwede ganyan. So, hindi din po natin sila masisisi kasi may reason din po. May rason din po sila, may punto din po para dito kay Tatay Romy kasi ang inisip lang nila baka mapalayo
o lalo kayong mahirapan dyan pag lumayo si Tatay Romy ng tuluyan. Imbes na nahanap nyo na, nabuo nyo na ang pamilya, nagkita-kita na sila, o paano kung hindi na kayanin ni Tatay Romy, paano kung aalis sila? So ayun yung mga iniisip din ng spekulasyon ng ating mga ibang viewers tungkol dito kay Tatay Romy. So iba din yung side ni Nanay Terry, iba din yung side, both side ay may rason at may punto sila doon sa taong naramdaman nila at baka ito ang mangyari, baka ganyan ang mangyari. So parehas naman mga kabayan, no? Parehas naman, may mga rason ang bawat isa, may dahilan ang bawat isa, bawat komento natin mga kabayan. Pero sabi ko nga, sa abot ng aking makakaya mga kabayan, nandito pa rin ako hindi magsasawa sa abot ng aking makakaya. Kung anong ikakabuti sa pamilyang ito, gagawin ko po mga kabayan. Kasama kayo sa dulo na walang hanggan. Maraming salamat and God bless us all. Bye! Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.